ayaw ko mapahiya sa sarili ko, kaya hanggat meron pa ako po pwedeng isipin na paraan na hindi pa nagagawa, gagawin. Hindi ba sumusuko? Kasi parang hindi rin maganda mga ka-business kung susuko ako. Pero Bong, itong sinasabi ko na ito, wag sana ito maging daan para lalo kang sumama. Ha? Ito'y paglilinaw lang. Inaamin ko siya talaga, nagalit ako sa iyo. Lahat kami. Pero nagpapatawad. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlay. Noong kami niyong natagpuan. Ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan. Mga beses sa palang hapon po sa ating lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, all over the world. So yun po mga business, pakisamahan niyo po kami sa araw na to kasi yun nga ay ano natin kiyataw? Ano po? Hanapin namin si Kuya Bong ulit at may importante lang na sasabihin si Kuya. Kumbaga, mag-heart to heart sila ni Kuya na pag-uusap. Parang sila, Magkawan-tuwan sila pag-uusap. So, hanapin po natin na tumisi natin sumama para makapag-usap sila ng masinsinan ni Kuya. kasi may mga business na mag-usapan sila ni Kuya Bong sa si Kuya na importante. Oo. Tsaka kailangan namin na makita namin ngayon si Kuya Bong. Tapos madala namin sa KB House para si Kuya na makipag-usap kay Bong. Ano po yung bahala. Ang namin ngayon, mission namin ay makita namin si Bong at makonvince namin na maisama. So yun po, umaasa pa rin naman si Kuya na baka nabibigla lang si Kuya Bong siyempre sa kanyang mga binitawang salita kasi hindi naman po natin may alis kay Kuya na talagang mahal niya si Kuya Bong, mahal ng business family. At siyempre kami mga kapatid ng Bagwa, nandun pa rin yung care namin sa kanya na sana makapag-isip-isip siya kasi mahirap na halimbawa dumating yung pagtuloy-tuloy siya sa kanyang ginagawa paano pag nagkasakit siya? Silang mag-aasikaso. Oo, yung nagkasakit. Even though, dito lang naman kasi ang business family. Halimbawa, Bumalik ni Kuya Bong, welcome pa rin si si Kuya Bong. Gaya na sinabi ni Kuya Business na bukas ang aming tahanan sa lahat. Kung sino mang gustong bumisita, so kasama natin si Kuya Damo, andyan na si Kuya Damo. Burno! Wala umalis po. Dito po kaya kami po kasamang tatlo para hanapin si Kuya Bong. Sana po mahanap natin at siyempre makausap natin ng mapapayag natin siya na magkausap ulit sila ng Kuya Per ng one-on-one. Tsaka yun pala mga business daw, bago ko makalimutan ng lahat, please po, pasuportahan niyo po ang aking panibagong YouTube channel. Yes! Meron na ba? Kagwang Papaya Official 2.0 na po mga business. 2.0. Salamat po mga business ha. Sana ay andyan pa rin po kayo sa mga di naman tayo kasi nakakaiwas sa mga problema, pero ang problema andyan lang yan. Saka huwag tayong magpadaig. Saka kaya ni Kuya, walang iba sa ating makakatulong kundi higit sa lahat sa ating Panginoong Diyos. Yes. Yung hindi natin kaya, doon natin ilapit sa Panginoong Diyos. Doon natin nating mga suliranin. Kasi din naman tao lang tayo. Saka nagkakasakit tayo. Talagang sa'yo, mga business. Pagsubok lang yung mga dumagawa. Abangan niyo po, mga business.
So mga business, dito na kami sa bahay ni Bong. Silipin lang namin doon kung andun ba si Bong. Tara! Tanda mo! Ha? Tala natin mga business bahay niya. Kung wala, doon tayo sa gawing almar. Hello! Yung mga bata, sabi daw ka-business yan. Tinilit! Wala talaga, kwetong. Ay, hindi lang nabit. Oo. Hindi na siguro yata siya pupunta rito mga business sa bahay niya. Kuya Bong, bisitahin mo rin itong bahay mo, Kuya Bong. Oo, di ba okay naman na pwede ka Oo. na matulog dito. Pwede ka na bumalik rito. Importante lang kasi yung yung dapat yung pag-usapan ni Kuya kaya Saan ka ba nagtatago? saan mo nagtatago. Liipin natin ng business. So, wala naman yung mga dati na naman yan mga business. Yan, wala namang iba. Saka malinis siya mga business. Talaga hindi na siya umuwi dito. Yung kulungan. Andyan pa, buo pa mga business. So wala Kuya Tong. Wala. Doon tayo sa sa mga kilala ni Kuya Bong. Wala. Punta ko rin doon sa kabila Akala ko kasi si Bong, kaya dinaanan ko, inikot ko doon sa may puno ng mangga. Akala ko siya natutulog, hindi pala. Okay. Oo, kaya Wala. Di na yata siya simula nung nagkakaroon ng ng patungkol dyan sa bahay. Baka natakot si Bong na hindi na siya umuwi. Nabusap naman sila ng Kuya, di ba? Oh, pero okay naman yun Kuya Bong. Tama. Hindi ko alam. Tara! Samahan niyo kami yung business. Ikutin namin doon sa taas sa court. Oh, hala. Labong! Hoy, Labong! Halika saglit. Ha? Yan, nakita namin mga ka-business. Burnok talaga ang Ariyan lang, ikot na ako eh. Tatawa ko. Hinahanap ka namin ni Kuya kasi gusto ka sa kausap ni Kuya. Saray ko. Kaya importante yung sabihin. O, kuya. Kung maaari sa akin lang, masabi ka lang daw na sa hindi, sabi lang kayo pag-usapan ng dalawa lang. Sakay ka kayo. Nagsabi na nga ako sa inyo, ano lang, importante lang ito yung nakalimutan niya lang sabihin. Sabi ko, pagbigan mo na sa kanya. Meron lang. Eh, pwede ka naman namin. Kainom ka ba? Ha? Kainom ka? Ha? Wala kang nakalakad. Yung sa araw, hindi nga ako may tanong sa araw. Yung segundo siya ako sa arbat. Kaya talang kinita ko nun. Sakit lang naman, sabi ni Kuya. Masabing ka lang ko. Pagkatapos, pwede ka namin yatid. Kalimutan na lang yung ano sa'yo. Yung sabi, alam mo si Kuya, sa sobrang dami nang iniisip. Pagbiyan mo na para mabawasan din yung kanyang ano. Saka hindi naman galit si Hindi Kuya. naman galit sa'yo. Alam ko lang ano. Oo. Pagbiyan mo na kami. yung pumunta ka sa bahay, hindi na ako bumalik doon. Bakit? Pwede ka naman po dito, bisitahin mo yung bahay mo. Bahay mo yun eh. So, malinis na yun. Angkas ka na lang ni Kuya Damo, hatid ka na lang namin pagkatapos ng vlog. Ihatid ka din ni Kuya. Dalawa lang naman kayo mag-usap ni Kuya. Dalawa naman kayo eh. Si Kuya. Mo! Ano, kumain ka na ba? Kumain ka ba na? Yes lang, Mamaya, pakainin mo sa bahay mo. Doon na lang sa KB House. Sige, biyas na. madali lang naman. Oo. Magkasong po siya kay Kuya Damula. Kaya mga ka-business, maayos po namin Kuya Bong. At kalmado naman sa mga ka-business kasi nga, nag-autop naman na sila ni Kuya ng nakaraan. Tsaka, ayun na nga po pala mga ka-business, no? Gusto ko lang din paano pala, sabihin na rin po sa inyo na yung ginawa po namin na
medyo napataas po ng boses kay Kuya Bong is para pang kalma lang po yun. Para mapakalma siya mga kabisnes. Pero so far, effective naman kasi kumalma po siya noon. At naging okay naman. Tasa ng buses para Oo, medyo nataasan. Kasi po si Kuya Bong, alam niya po kasi na siguro yun yung way talaga lang para lang siya makakapit si kumalma. Which is good naman, kasi kumalma naman talaga si Kuya Bong. Kaligaw na. Fresh na. Ngayon ka na ba ulit nakaligo? Bye! Nakaligo na siya mga business, oh. Tayo na natin si Kuya. Balikan ko kayo mga business. Nakaligo na si Bong Galor. Ayun na si Kuya Bong, mga business. Welcome to Mahaba rin buhok mo, ah. Asan yan? Sinaraligo ka na? Asan yan? Ha? Yung sinundo niyo ako, naka 50 pesos lang. Yung sinundo niyo ako. Ganon? Ang dami mong dala. Ay, nung nakita ka namin doon sa Almar. Oo, 50 pesos lang ako na. Daming dala, si Quinta lang pala yun? Oo, Magaan lang kasi, di ba? balang lang. Ang malaking kita pag may tanso at saka yung bronze, Okay, tanso. Tsaka alin. alloy. Malaking kita yung mga ganun yung mata. Grabe, may dalawang gwapo. Kapal na mukha kapal! Umalis na yung isang gwapong, Kapal na mukha kapal! gwapong alien. Kapal na mukha! Puna-puna tayo, tara. Kapal! Kapal! Ayun po, mapagpalang araw sa ating lahat mga ka-business naming minamahal. At ayun po, yung huling vlog natin patungkol dito kay Bunggalo ay nag-iwan ako ron ng kaprasong mensahe na kung ano yung paraan, no? Sabi ko nga, huling baraha ko na ito para kay Bong, para ito ay humigi. Mga ka-business naming minamahal, walang pagtatalo na talagang yung kanyang ginawa ay hindi katanggap-tanggap. At talagang karapat-dapat lapatan ng disiplina. At nakita niyo naman po, di ba, lalo na ng mga unang araw kung paano ako magsalita. Siguro nararamdaman niyo kung gaano ako kagalit kay Bong. Hindi lang galit, busit na busit talaga mga ka-business naming minamahal, ika nga'y basag. Dahil nga po yung alam niyo naman kung gaano ka hirap. Isa ako doon sa nag-construction naghalo ng simento, nagbuhat ng hollow blocks. Diba? Bagaman doon sa ibang pabahay natin ay ginagawa ko rin yun, pero hindi tulad doon. Kasi sabi ko gusto ko meron talagang may iiwan na magandang memories. Oo. Na hindi yun basta-basta lang. So ngayon, mga ka-business, lumipas ang mga araw at itong si Bong Palos ay hindi natsyempuhan ng mga kinaukulan ng barangay at ng polis. Pero totoo po yun na talagang ako po ay nag-report. Kasi gusto ko talaga siyang maparusahan eh. Ngayon po, mari tatanong niyo po ano na nangyari ka-business? Bakit tila yata lumalambot ka na naman? Mahirap magpaliwanag po na ka-business naming minamahal. Pero nagkaroon kami ng pag-uusap-usap na 5 ng aking may bahay, si Mrs. Ka-business, yung 3 kong anak. At nung umpisa, talagang andun yung damdamin. Dapat yan, makulong yan si Bong. Pakulong yan, pakawalang hiya nung ginawa niya.
hindi po pwede yung palalagpasin yung ganoon. Totoo naman yun kasi nga galit nga eh. Kanya lang po mga ka-business, lumilipas nga po kasi pero hindi ibig sabihin na wala na tayong gagawing hakbang o ilalapat na disiplina. Ito nung gabi, dumating po siya ay tinatanong nga po namin bakit niya nagawa yun. Sinasabi niya naman ay nabasted daw po siya. Totoo man yun o hindi ay siya nang nakakaalam po nun at ang Panginoon Diyos. Ang sa akin lang po, mga ka-business namin minamahal, kumurot sa aking puso yung binanggit sa akin ng aking bunsong anak na si Marily o si Budang, no? Bilang isang psychology graduate, ay sabi niya sa akin, pa ako man, talagang masama loob ko kay Kuya Bong kasi ba't niya nagawa yun. Makinig ka, Bong. Kaya lang pa, sa pag-aaral namin ay nahagip yung tungkol sa bagay na yan na hindi ganoon ka makakatulong na yung kanyang ginawang mali, kasalanan ay lalapatan mo ng katumbas na parusa. Kasi walang pagtatalo mga ka-business, pare-pares naman tayo ng obserbasyon, no? Sa gawi ng isang Kuya Bong, hindi siya ganoon ka stable. Alam niyo na yung ibig kong sabihin, ano po? So, sabi ni Bunso, ni Budang na parang pinatulan natin siya doon sa kanyang ginawang ibig sabihin pinatulan natin siya doon sa kanyang pagiging siya. No? Sabi nga lalabas na parang masakol ka pa doon sa, di ba? Na ikaw ang medyo, ikaw ang hindi naman medyo. Ibig sabihin, ikaw yung wala sa kalagayan ng kondisyon ni Bong. Ay, di ba may kasabihan nga tayo na ganoon, ano? Di ba? So, napag-isip-isip ko rin, medyo nagkakadramahan nga po kami nung gabi, mga ka-business. Ang sabi sa akin ng mga bata, nagkakasundo-sundo silang tatlo na, pa, kausapin mo si Bong. Last na ito. Kasi naawa na rin kami sa inyo ni Mama. Alam namin na nahihirapan na rin kayo, pagod na rin kayo. At naiintindihan namin na nandyan sa puso ninyo yung kagustuhan ninyo na talagang may pagtagumpay yung mission ninyo kay Bong. Unang-una nga, malalim kasi ang dahilan na alam niyo naman yan, di ba? Nung araw na mismong nakita namin si Bong, bago kami umalis ng bahay ay inilapit ko kasi yan sa Panginoon. At lagi yung nakatanim yon sa puso't isipan ko, mga ka-business naming minamahal. Ano kaya pa kung gawin nating ibang level yung pagbibigay kay Bong ng mga vitamins na galing kay Doc Vincent. Kasi naobserbahan namin noon si Bong nung nagba-vitamin siya ay siyempre iba, no? Iba yung kanyang mentalidad, iba yung kanyang kilos. So ito mga ka-business ay hindi pangungonsinti. Pero hindi ko kayo masisi. Kasi siyempre, kayo na sumusubaybay na matagal na, ay nainis na rin kayo eh. Gusto ko talaga siyang, alam mo yun, ipatigim sa kanya yung, kaya lang, mas tama si Budang eh. Mas may katwiran siya eh. Kasi,
hindi niya rin yun, alam mo yun, hindi niya rin basta-basta maabot yun eh, o mag-gets. Hanggat ganyan yung kanyang kondisyon. Naiintindihan mo ba kami, Bong? Nasusundan mo naman kami, ano, nagtatampo ka ba? Sa ibig kong sabihin, nagtatampo ka? Kasi, Bong, kami ni ate mo ay mas may katwiran si Budang na pagtanto ko po, mga kabisnes naming minamahal. At sabi niya, kausapin mo na lang pa si Bong at ipaliwanag mo sa kanya. Ngayon, kung papayag siya, hindi i-go natin. Ngayon, kung halimbawang magpupumigla so hindi niya tatanggapin, ayaw siya, ay wala na tayong cargo de konsensya. Kasi ako pa, sa lahat ng ginawa ko para sa kapakanan ni Bong, na sundan ko yan lahat, kung paano mo pinagtiyagaan, tiniis, so dulang napapahiya ka. Dahil may ginamit siyang termino eh, na ayaw ko kasing mapahiya sa sarili ko sa misyon ko rito kay Bong. Napag-isip-isip ko rin eh, kung nga parang ganun yung aking katwiran na naghahalo o yung nararamdaman, naghahalo na ayaw ko mapahiya sa sarili ko, kaya hanggat meron pa akong po pwedeng isipin na paraan na hindi pa nagagawa, gagawin. Hindi ba sumusuko? Kasi parang hindi rin maganda, mga ka-business, kung susuko ako. Anong klase? Si Bong, sinukuan ko. Yun ang magpipicture sa isipan ng mga sumuporta sa akin. Tapos na, niha, wala na. Kumbaga, goodbye na lang, Bong. Bahala ka na. At eto na ako eh. Maayos na pamilya ko eh. At meron kang naging bahagi dyan, so ayaw mo makinig, goodbye ka na. Ganun na lang ba yun? Parang ano po eh, lalo na sa isang katulad niya na hindi naman ganun ka, ano yung level ng kanyang kaisipan, maaari sa kanya walang dating. No? Parang okay lang. Ganun yan eh. Wala rin namang ano yan eh. Okay lang, tanggap niya yan. Kaya lang yung sa pagkatao ko. Paano na? Bukod doon, mga ka-business, ipinaliwanag sa akin ni Budang, ay pinag-isipan ko rin na matagal. Halos na hindi nga ako nakatulog magdamag. Kasi habang naglalaro ako ng Dota, nag-iisip nga ako, nagpaplano ako ng pinaka-the best na po pwede kong gawin. At pinapakalma ko yung sarili ko kasi nga po, hindi po pwede na ikaw ay magdidesisyon ng masama loob. Sasablay ka ron. Kasi mangingibabaw doon yung sama mo ng loob, yung galit mo doon sa tao eh. Diba? So pinapakalma ko, naglalaro ko ng Dota, lagi tuloy ako talo. Kasi hindi ako makapag-concentrate. Ngayon, Bong, eto, subukan natin na bagaman ito, Bong, merong kaibat na gastusan nito, pero wag kang mag-alala roon. Kasi alam mo naman na ano pa ba naman yung pera, material na bagay yan, pwede naman nating kitain ulit yan. Subukan natin ulit si Doc. Bong, Okay lang po. Okay lang po. hindi kita sinusukuan, tol. Okay lang po sa akin po. Pasensya ka na kung may pagkakataon na talagang lito rin ako kasi nakakainis naman talaga yung mga pinaggagawa mo. Pero ito yung ika nga eh, hindi ko pa rin kaya eh. Mga ka-business na sukuan ito eh. At saka yung tungkol po dun sa sinasabi niyong pagpapakulong, mga ka-business, pagdating sa legalidad, sinerge ko na rin po yan sa usaping legal. Sablay tayo ron, mga ka-business namin minamahal. Kasi ang dami nating vlog na
nagpapatunay na yun ay kanya na ibinigay ko na talaga sa kanya yun. So ibig sabihin, hindi na talaga akin yun. Nasaktan lang ako kasi nga ganun ang winasak niya yung binigay ko. Pero sa legal, sa batas, sa husgado, ay wala kang pakialam kung anong gagawin niya. Sa kanya yun eh. Hanggang ganun lang ang pwede nating reaksyon, magalit, masama loob. Pero yung sabihin mo nga, sisingilin mo siya sa damages, wala kang karapatan. Mga kabisnes, nireview ko po yan kahit kayo po, kay attorney, basta maraming may mga vlog naman po yan eh. Once na diniklara mong ibinigay mo na, siya na may karapatanan kung anong gusto niyang gawin. Hindi na akin yun eh. At kapag ka siya ay nakulong, nang dahil doon, siyempre magkakaroon ng pagdinig, magkakaroon ng usapin, di ba? Kasi hindi mo naman pwedeng hayaang ikulong na mahabang panahon ng isang tao nang wala kang kaso. O ibig sabihin walang sapat na dahilan. Pinakulong yung tao na sinira yung bahay niya na kanya naman. No? No. Ngayon, pagdating sa pagdinig sa husgado, yun nga po, sabi ng abogado, wala po kayong ano riyan. Wala po kayong grounds, no? At naiintindihan ko yung puso ng aking mga anak, mga kabisnes na nangingibabaw sa kanila yung pinapayo sa akin na subukan mo pa. Baka sakali ito, tumama na tayo. Ngayon, kung halimbawa wala pa rin, ay huwag muna tayo magsalita ng tapos kasi sa ngayon ito yung ating naiisip na paraan eh. Pagka hindi naging epektibo, baka may maiisip na naman tayo, kaya huwag natin sabihin na last na ito. Yun ang sabi sa akin, ang talino ng mga anak ko, hindi nagmana sa akin. Kumbaga mga kabisnes, bagaman ganun mga bata pa sila sa edad, iba na yung kanilang matured na yung kanilang isip. Mataas ang uri. So, Bong, may pakiusap kaming 5, no? Ako, ate mo, binati ka na ni ate mo, di ba? Naglalaba. Nakita mo, galit ba? Hindi. Hindi po. Hindi na. Kasi lumipas na eh. Tsaka tama naman yun, magalit ka, pero huwag mong hayaang manatili yung galit sa puso mo. O ibuhay mo, di ba? Kasalanan na yun. Ngayon, patungkol naman doon sa parusa, ay hindi nga po uubra, mga kabisnes. Kasi kanya yun eh. Mga kabisnes. Paano kung halimbawa pagdating sa husgado, kinross-examine ito at nagkamali ng sagot na hindi ko po kano-ano yan eh. Binigay niyo na po sa akin eh. Tapos ngayon, bininta ko kasi kailangan kong pera. Tapos nagalit po siya, pinakulong po ako eh. Ako, tuloy nagkaroon ng kaso. Problema ka tuloy. Di ba? Pwede ibaliktad. Ha? Pwede po yung kasi, pwede mapunta siya. Tanongin ka ng husgado, ano mo ba to? Hindi. Ano po, binablog ko lang po. Tinutulungan. Tapos ka riyan. Di ba? Gets nyo? Pero Bong, itong sinasabi ko na ito, wag sana ito maging daan para lalo kang sumama. Ha? Ito yung paglilinaw lang. Inaamin ko siya talaga, nagalit ako sa iyo. Lahat kami. Pero nagpapatawad. At hindi susuko na mag-isip ng mga pamamaraan. So, yun, dadaling ka namin kay Doc Vincent na pagbigyan mo na kami. Ha? Kung ano yung i-advise niya, tapos yung mga iti-take mong mga gamot, ay imo-monitor ni Budang yun.
Ha? Tapos Bong, paano ba pupunta-punta? Hindi, kailan? Asa si Papa din? Basta na naman lang kayo tabulag ko ya. Basta na lang pa kayo tabulag ko ya. Kailangan sila. Ay, umalis nga pala. Basta di mo na lang kayo tabulag. Basta pagka nagpapahanap kita, pagkasundo kita, pagka may schedule na tayo. Nandiyan lang naman ako sa araw ko. Ikot-ikot naman ako po. Tapos ayusin mo yung bahay doon. Mamaya tambayan ng mga ano yun. Dumihan ng mga batang ano yun, hamog, di ba? Yung mga batang pag-alagala. Nilinis nga namin yun. Ikot-ikot naman po ako dun. Tingnan mo yung mga picture natin noon. Tingnan mo yung itsura mo sa itsura mo ngayon. O, nung nagcha-charge ka pa, pakisuyo nga ako. Yung mga picture natin na nasa church tayo, kasabay natin siyang mag-church. Tinigil mo kasi. Malaking bagay yun. Wala ka talaga sa giya. Kapag ka wala sa iyo ang Panginoon Diyos. Eh kung kami nga kailangan namin yung patnubay at saka gabay ng Panginoon Diyos lalo ka na. Diba? Bigyan mo ng oras yun. Huwag mong antayin lubusan siyang magalit sa iyo. At ipahintulot niyang malagay ka sa balag ng alanganin. Ayan na si Mamuyaw. Tinan mo. Wala dito. Yung mga picture natin ng bahay. Ayan kita mo kagwapo mo. Tinan mo. Kita mo. Ganda ng katawan mo. Saan pa yung babay? So ayun mga kabisnes, papakita ko ito kay Bong, tapos ipapatch ko rin po dyan mga kabisnes namin minamahal. Ito, tingnan mo. Ayan tingnan mo. Di ba ang gwapo mo riyan? Tingnan mo. Gwapo ka, no? Si ano yung kasama mo, chicks mo Grabe. Yan naman. Ay, sorry. Kinalimutan mo na nga pala itong mga to. Wala, paalala Kinalimutan ko na kasi Sorry na. Sorry. Pero yung ibig sabihin, itsura mo roon, di ba? Magkaiba. Ayun, tingnan mo. Yan. Ang bihira, para kang, Pogi di ba, disenteng. Grabe. Saan tapos yung dyan? Pogi dyan. Bilog ka pa. Naiinis na nga ako siya noon kasi nasasapawan mo na yung kagwapuhan. Kapal ang mukha ko. Tingnan mo. Damit pa lang. Important Galang-galang na. Tsaka maputi-puti siya dyan yan. Ha? Puti-puti siya dyan. Yung buhok niya siguro na ano ba yan? Araw-araw yan. Ano lang yan sa sikat. Ano po yun mga kabisnes, irregular natin siyang parang katulad kay Kayla, meron talagang schedule pagpunta kay Doc Vincent para namomonitor hanggang sa kalmado na siya, wala siyang gana sa mga substance, yung pag naiisip niya pa lang yung lasa nun na ayaw niya, yun ang paliwanag dun diba sa alak, pag naiisip niya yung lasa ng alak, ayaw niya. May mga ganong klaseng pinatitake Kita mo si Kayla, no? Behave na si Kayla. Di ba, Bong? Tulungan sana ako ng Panginoon Diyos, mga kabisnes dito sa aking At hindi po ito vlog, mga kabisnes, kung alam nyo lang. At gusto ko kasing, kung loloobin ng Ama kung loloobin ng Panginoon Diyos, gusto kong, ito kasi pinakapangunahing mission ko sa larangan ng pagtulong, ng pagcha-charity. Si Bong po mga kabisnes. Tulungan sana ako ng Panginoon Diyos, loobin sana niya na may pagtagumpay ko po ito kasi wala naman talagang imposible sa Kanya. At gusto kong pagdating ng araw, mawala man ako rito sa mundong ibabaw, meron akong naging accomplishment para dito sa tao na ito na naging bahagi ng aking tagumpay at naging
daan din kung bakit meron akong mga ganito ngayon. Siyempre, lahat yan galing sa Panginoon Diyos at saka sa pagsisikap ko, pero merong kasangkapan din. Malaki ang naging partisipasyon ng isang buong mga ka-business namin. Ano yun, kuya? Dito ka na sana bumahing. Iiyak na eh. Iyak na ako kaya. Ha? Iyak na. Hindi, ano yun mga ka-business? Tawag nito, laman ng puso ko yun. Yan, alam ng mga kagawang yan eh. Talagang pagka ako masama loob. Pag nagagalit. Pero pag lumipas, talagang hindi ko hinahayaang manatili. Kasi sino ba namang tao na nasa katinuan na masarap sa kanyang pakiramdam na siya'y laging galit? Di ba? At saka abilin yun eh. Di ba? Biblical. Naring isipin siguro nung iba, napakabigat niyan. Walang hiya na kayo niyan. Niloloko lang kayo, kinikain ko, tinataranta. Binubola, etc. lang yan. Ginagawa sa inyo ni Bong. Mga kayo, ka-business. May mga ganun pa eh. Tinatang kayo niyan. Okay, sige, fine. Pero, mas pipiliin ko po na pairalin yung mas mabuti at tama mga ka-business naming minamahal. Siyempre, naiintindihan ko, hindi rin naman talaga ganun din kadali, no? Kasi, tingnan mo naman yung reward ng Ama, ng Panginoon Diyos sa buhay namin. So, kailangan kong ilaban to, kailangan ko rin huwag siyang biguin. Hindi ako binigo ng Panginoon Diyos eh. At maging kayo ay nalasap nyo rin yan. Kahit pa paano. Nakabahagi din kayo. So, dun sa pangako ko, hindi ko rin siya bibiguin. At kailangan lang natin na mag-isip ng mas mabuti na yung bang hindi marahas na paraan. At ito na yun, yung advice sa akin ng aking mga anak. Maraming salamat mga ka-business. So, dito ka matutulog ngayon? Nangangalakal pa po ako eh. Ngayon? Naligo na po siya mga ka-business. Pinasundo ko kanina, tapos pinaligo ko. Tapos pagupit ka ha, bago tayo pumunta kay Doc Vincent. Paano nyo lang kaya na? Asundin nyo na lang ako. Pag makakuha ng schedule na kayo. Kailangan kasi. Abangan nyo mga ka-business kung ano pa yung sa Davao karoon. Hindi ko kasi talaga ugali nang iiwan eh. Totoo yan. Kahit noong pa nung high school ako, sa mga kaibigan ko, never mga ka-business. Kita nyo sila paring Tony tsaka si paring Bong kung paano sila magpatotoo. Mula pagkabata. Hindi. No way. Kahit na anong sitwasyon. Nagagalit ako, nagkakatampuhan kami. Pero hindi ko talaga ugali na mag-iwan. Tatablahin mo yung ano. Ako lang iniiwan. Ako lang iniiwan. Katulad ni Bong. Hindi naman mas ganun po eh. Hindi naman. Tsaka ano, nagpapaalam naman ako sa niya. pinaliwanag na rin sa akin ni Budang kung bakit may ganong nagagawa ka. At halo-halo daw po kasi yan mga ka-business. Yung naiisip niya yung mga magulang niya, naiisip niya yung sitwasyon niya, naiisip niya yung kabiguan niya, lalo na sa babae, tapos naiisip niya Yung nangyari kaya yung iniwanan ako sa vlog ni Babsin. yung bang may nagmamahal pa talaga sa akin. Naiisip daw po neto ni Bong minsan na totoo kayang mahal ako nila kuya at saka ni ate. Baka for vlog lang ito. May ganun daw pong tagpo na hindi talaga maalis sa kanya yon. So yun ang ating aayusin. Shout out kay Doc Vincent. Sir, pakikisuyo kami, magtulungan tayo. Paalam ka na sa... Abay po. Nasa Teka. po. Ano yung sabi mo? Yung kay Paps, nagkwento na kayo kay Paps nun. Saan? Yung nagpunta si Paps sa bahay.
Ano yung pinento mo? Yung galing kaya yung sa pumunta naging kami ni ni Ako sige na, kalimutan mo na yun kasi natitrigger siya mga ka-business doon nag-start yung bad trip. Sama nandun. Ngayon ganito, nga pala, may lakad tayo, huwag kang mawawala ha. Bukod pa yung pagpunta kay Doc Vincent. kasal niya na. Kasal niya Hindi pa. Huwag nang ikasal, hindi pa nga namamanikan eh. May balak si Papa Dins kasi luluwas yung tatay ni Jam. Gusto Susunduin, tapos may pupuntahan na pasyalan. Ha? Kasama ka ha? Apo. Ayan na naman si Oppo. Ay, pasunday mo ko yan, oh. Ito mo lang. O ka nang oo eh. Doon ko na kasi umuwi ka na kasi doon sa bahay mo para doon na kita puntahan. Bobong, Ang uwi hirap mo mo ng namin. bong kasi tawag nito, pasensya ka, binaklas mo eh. Wala kang wala na. Pero importante nandun ka para hindi masalaula. Tanggap ko na. 40. Hoy, 100 plus 200. Tanggap ko na bong, tanggap na natin. Wala. Eh, tsaka ano yan, formal na yan, nung gabi na pumunta ako ng alas 12 doon, may pumasok talaga doon na mga binata sa bahay. Yun, Tapos, sinasabi ko sa'yo. pagdating ng umaga, may kinuha ako, may dilinis ako. Na, Na alin? tinapon ko lang. Hindi ko lang tinapon. Ano yun? Baka yung pinagamitan ng pinagbago. Yung mga sa May pinagbabawal. Alam ko na yan. Ah, Alam mo na yan kung sino. Alam ko yan. Taga doon lang yan. Ayun sinasabi ko Alam ko sa'yo. kasi ng mga... Alalahanin mo, bahay mo yun. Baka dyan, pagka ikaw ay nadali tungkol dyan sa ipinagbabawal na substance na yan, o droga na yan, ay wala akong magagawa yan. Kaya kailangan Di ba? Oo. Wala akong magagawa siguro. Nakita sa loob ng bahay mo eh. Oo. Sa CR eh. Sa CR. Kasi ang ng investigasyon, kanino bang bahay to? Ay, hindi po akin yan. Kay Bong po yan. Kanya yan. Binigay ko na yun eh. Yari ka sa akin ngayon. Kaya doon kasi Hindi ka madadali. Sa'yo na yung bahay na yun, yung kay kuya lang. Yung pagmamalasakit 4 na at piraso pagmamahal bilog sa'yo. eh. Nakakabilog. 4 na piraso makabilog. Nagtindi no, mga business na no. Kaya lang ano po eh. Ito yung naririnig ko eh. Na pinapagawa sa akin para di ba ito. Baka masunurin muna tayo bago tayo magreklamo. Bago tayo umayaw. Sumunod muna tayo. God bless sa ating lahat mga ka-business. I love you all. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Mga ka-business.